napagod na ata ang mga girls Teka lang, wala pa tayo sa kalahati ng ating pag-explore dito sa Romblon. Pero sige, i-reserve nyo ang energy nyo dahil babalik tayo sa nabitin nating misyon sa Blue Hole. Underwater sinkhole o vertical caves ang iba pang tawag sa Blue Hole. Kung titignan mula sa ere, maaaninag ang asul na bilog na siyang lagusan pailalim sa kuweba. Hindi gaanong matingkad ang pagkaasul ng dagat sa mas mababaw na parte nito. Pero habang lumalalim ang butas ng dagat, lalo rin tumitingkad ang pagkaasul nito. Ito ang dahilan kung bakit tinawag itong Blue Hole. Sa buong mundo, nasa Long Island sa Bahamas ang naitalang may pinakamalalim na Blue Hole. Ito ang Dean's Blue Hole na may lalim na 202 meters o 663 feet. Ang lalim na ito mistulang pinagpatong-patong na tatlong 18-story buildings. Sa Pilipinas, sinasabing ang Blue Hole ng Romblon ang pinaniniwalaang pinakauna at tanging Blue Hole na natuklasan sa ngayon dito sa bansa. May lalim itong mahigit sa 30 metro o mahigit sa 100 talampakan paibaba. Ang kuweba namang matatagpuan dito may lalim na mahigit 20 metro o mahigit sa 80 talampakan. Sa pagkakataong ito, mukhang mapapalaba kami sa lakas ng current sa dagat. Ang ikot ng tubig sa ibabaw mismo ng Blue Hole, mistulang ikot ng tubig sa isang washing machine. Kung hindi makakayanan ng pisikal mong lakas, walang duda, tatangayin ka at sasabay ka sa ikot. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi ganun kadaling pasukin ng aming pakay na Blue Hole. Kung ipagpipilitan naming dumaan sa gitna mismo ng butas, iluluwa lang kami paitaas dahil sa lakas ng agos ng tubig. Para saan ba naman ang pag-e-explore kung hindi natin susubukan? Kayang-kaya natin yan. Pero girls, relax dahil alam kong hindi kayo certified divers at mukhang wild diving ang magaganap. Paano dito na lang kayo? Saan ka uwi? Sa Quezon City. Quezon City. Sa Alabang. Sige. So, paano ang sakay na to? Quezon City. Balikan mo kami Balikan mo kayo!